Hello guys! Hello! This is for Pisces. Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong reading or mensahe para sa inyo Pisces. So, eto ay magsisimula ngayong June 29 hanggang etong July na siya. Okay? So, sakop na siya ng July. So, July 5. Okay? June 29 hanggang July 5. So, first week na siya ng July. So, tingnan natin. Alright, Pisces. Tingnan natin sa first deck mo. Na-pre-shuffle ko na yung ibang cards, pero mas maganda pa rin na i-shuffle natin. First card natin is Scribe or Writer. So, sa first week na to, siguro this is manifestation. May kailangan kang isulat, may kailangan kang i-notes, parang ganon. So, pwedeng naglilista ka ng mga pautang mo, kung marami kang pautang Pisces. May sinusulatan ka siguro. So, this is letter. Pwedeng letter yung syempre, sumusulat ka ng sulat. Diba? Invitation. Maybe you're writing, like, gumagawa ka ng layout ng isang invitation. Busy ka sa pakikipag-chat or email, parang ganon. So, yun ang nakikita natin. Pwedeng magawa mo sa linggong ito. Another is High Priest. So, pwedeng ang nakikita ko sa'yo dito, posibleng ang kausap mo dito is religious. Pwedeng pare, madre, or posibleng magbibigay ka ng donation sa mga pare or madre. Another then, this is a manifestation week sa'yo. Okay? Pwedeng nagmamanifest ka for the future. So, sinusulat mo or sinusulatan mo yung sarili mo. Okay? And meron yan na application or meron yan na website na pwede mong sulatan yung sarili mo. Pwede kang mag-email sa email mo and mababasa mo yun. Ikaw yung maglalagay ng taon kung kailan. So, parang ganun. Okay, so ito yun. First two cards mo. Pisces. Out there. Intuition, number 2. Heartache and loss. OMG. Okay. Parang nakikita ko sa'yo dito, resurface ba yung mga heartache and losses mo? Kasi parang, like for example, sa linggong ito, meron kang gugunitain, tama ba? Gugunitain yung death anniversary ng loved ones mo, parang ganon. So, this week is importanting week ito para sa iyo Pisces, kasi maybe this is the week ng birthday ng mahal mo sa buhay, na nasa spiritual world na, or this is birthday, okay? Birthday and death anniversary, parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito, malungkot ka. Okay? Siyempre, malungkot ka. But,
Your guides and angels nagsasabi sa'yo na huwag kang malulungkot, okay? Huwag kang malulungkot kasi yung mga taong ito, or I mean, yung mga naging parte na ito ng buhay mo, sila ay nasa mabuti ng kalagayan. Kumbaga, gugunitain mo sila this week, pero kumbaga, i-let go mo na kasi nasa mabuti na silang kalagayan. Alright? Okay. Okay. Wow. Ang dalawang barahang to, this is good news. Ito ay information, balita, samot-saring balita to na is of sort. So, marami kang matatanggap na balita talaga by chat, by call, by email, or galing sa mga kwento, like literal, video calling, diba, talking, parang ganun. So, marami kang malalaman na impormasyon, balita, chismis, whatever man. Okay? Another here is Ace of Pentacles. Yung Ace of Pentacles na to, may magbubukas ng financial breakthrough sa buhay mo. Financial abundance. So, posibleng there's several, marami kasi siya eh. Marami na job offers, maraming financial offers, pwedeng mga business ideas, basta pera to, pagkakaperahan. Okay, next is Two of Cups and Knight of Wands. Hindi lang pera, hindi lang kwento, hindi lang kung ano-ano yung matatanggap mo sa linggong ito. Meron din, kung single ka or looking for a relationship, possible na may magparamdam sa'yo sa linggong ito, Pisces. Magpaparamdam sa'yo ng kanilang nararamdaman. Magpaparamdam sa'yo na may gusto sila sa'yo, pwedeng gustong makipagkaibigan, or gustong makipagrelasyon sa'yo. Wow! Doon naman sa mga Pisces na you're planning to travel, to relocate, to change zip code, address, or to move, sabi ng baraha sa'yo dito, congratulations. Kasi kung saan ka man papunta, kung ano man ang hinahanap mo, if you're searching, if you are looking for something, sabi ng baraha, positive yung dadatnan mo. Okay? Positive ito na dadatnan mo. Okay? Alright, so let's check another deck. Alright. Friendship. Prosperity. Wow. So, yun. So, this week, sinasabi ng baraha, possibilities, makatagpo ka ng bagong kaibigan or yung mga dati mong kaibigan, babalik sila sa'yo. Pwedeng makatanggap ka ng friend request or messages, random messages, or talagang message ito para sa'yo, galing sa iyong dating kaibigan, dating kakilala, or gustong makipagkaibigan, or gustong makipagrelasyon sa'yo. Another is the Crow Moon, prosperity, pera to guys. Okay, pagkakaperahan to. Sinasabi ng barahan na yon, same din dito sa Ace of Pentacles, marami kang may isip na pwedeng pagkaperahan. Ang dami mong ideas, parang ano to, fruitful ideas, etong may isip mo sa linggong ito. There's an unexpected pregnancy, news about promotion, salary increase, higher position, lump sum of money, incoming big money, parang ganon. So, sobrang maraming good news about abundance and prosperity. Okay, next is the blue moon. This is rare moon. Ayun, commune with the dead. So, similar dito, sinasabi na meron kayong mga celebration ngayon, yung paggugunita ng iyong mga mahal sa buhay, so death anniversaries, or mga birthdays ng iyong mga yumaong kamag-anak. Okay? Next card natin is the Harvest Moon 28-9. So, kung ano man ito na iniisip mo para sa iyong future,
If you're planning some future moves or kung ano pa man, organize the mind. So, kailangan mong isiping mabuti, huwag magpadalos-dalos sa mga plano, huwag magpadalos-dalos sa pagbubuk ng plane ticket, pagbili ng ticket, pagpapatayo ng bahay, pagbili ng appliances, ari-arian, jewelries, or kung ano pa man. So, pag-isipang mabuti. Okay, explore. Wow, 7. So, nakikita ko sa'yo dito, kung wala kang alam, kung halimbawa curious ka, may gusto kang malaman. Kung may gusto kang malaman, gamitin mo ang internet ngayon. So, maximize internet, browse internet, parang ganon. So, gamitin mo yung internet, yung AI na yan, para malaman mo, magkaroon ka ng knowledge, ng wisdom, explore. Okay? Para ano, wag tayong maniniwala lang sa kung ano-ano. Kailangan mag-research ka. And intuition, so double intuition to. So 13, 14, sinasabi ng baraha, para magkaroon ng balanse ang iyong buhay. Kasi yung balance natin guys, nakadepende yun sa atin eh. So kailangan makinig ka palagi sa iyong intuition, mag-pray, mag-meditate, pag-isipang mabuti lahat ng actions. Okay? Thank you guys. Bye!